pa rin sa maraming lugar sa Pasig City at sa Cainta. Ang ilang residente binahana, pinagnakawan pa. Ito naman ang hindi maganda. May report si Steve Dailisan. Nagliwanag na rin ang kalangitan sa Pasig. Animoy balik na sa normal kasunod ng mahigit isang linggong pagsusungit ng panahon. Pero may ilang pa ring sinaklolohan dahil naipit sa matinding baha. Ang 85 years old na si Lola Ofelia inakyat mula sa kanyang bahay ng mga rescuer para mailikas. Medyo nahirapan tayo kasi nga hanggang leeg po yung tubig at umakyat pa tayo sa pader, no. Nung pagkakita sa pader, ginamitan pa natin ng spine board yung tao kasi hindi na siya makagalaw, tsaka sinicure natin at ginamitan po natin siya ng spider strap para hindi siya talaga gumalaw. Sa Ciudad Grande Village, inilikas naman ng lalaking ito na namamanhid umano ang kaliwang bahagi ng katawan kaya hirap makatawid sa baha. Sa Barangay Santa Lucia, lampas bewang pa rin ang baha. Marami sa mga residente sa bubong na naghihintay ng tulong. Kaya nang dumating ang truck na ito na may dalang relief goods. Si Aling Lydia nagluluksa naman matapos mamatay kahapon sa Bliss Covered Court ang anak na may tuberculosis. Dumating ako dito alas 11, pagdating ko nakita ko daming kandila. Anak mo yun, di ba? Gusto natin mabuhay. Kasi wala na akong magagawa. Marami sa mga apektadong residente sa Pasig tumangging lumikas dahil kumpara raw noong bagyong Undoy, hindi naman daw kasing taas ang baha ngayon. Ang ilan nga, itinuloy pa ang kanilang kabuhayan maski sa kalye. Maswerte at may mga namimili naman, sakay pa ng bangka. Tumaas lahat. Tumaas pati gulay bagyo, gulay tal, tumaas lahat. Pinaalis na kami, hindi raw kami pwede rito. Kapalengke pa rin kami kahit baha. Sa karating bayan naman na Cainta, sakop ng Rizal, mabagal ang paghupa ng baha sa maghapon. Tanging mga bus lang ang nakadadaan pero agad itong napupuno ng mga nag-aabang na commuter. May mga depadyak din na sumisingil lang hanggang 50 pesos. Tiis-tiis na lang kasi hindi wala tayong magagawa eh. Kailangan natin talaga magtrabaho. Marami tayong naiwan trabaho sa opisina. Sa ilang subdivisions, nagsimula ng maglinis sa mga residente. Yung kaya lang kaya lang ang linisin, kaya lagyan ng mga paninda, yun lang muna. Pero yung sa baba, steady lang talaga muna kasi yung tubig, hanggat di bumababa, ito sa amin, meron ding tubig. Ang iba, napapailing naman matapos muna silang pagnakawan ng ilang mapagsamantala. Ang mga stall na ito, pinasok ng mga magnanakaw sa kasagsagan ng baha kagabi. Kasi yung baha pa lang, na yun perwisyon na yun di ba? Hindi naman maiwasan yung baha, di ba? Pero yung nananamantala, yun yung masakit. Ang Belgian national na si Johan Barden hindi rin nakaligtas sa pagbaha, pero tila hindi siya pinanghihinaan ng loob. What I notice is that the people still keep on smiling. No matter the misery of what's happening, they're still smiling. Still a good thing? So they still take it positive. Steve Dailisan, GMA News.